Kamusta mga kababayan? Paano kung dumating ang araw na kailangan mo nang iwan ang Canada? Hindi dahil gusto mo, hindi dahil sawa ka na, kundi dahil wala ka ng choice. Ilang taon kang nangarap, nag-ipon, nagtiis, nagtrabaho ng todo-todo, malayo sa pamilya, malayo sa mga anak, at araw-araw mong sinasabi sa sarili mo, konting tiis na lang, magiging okay din ang lahat. Pero paano kung matapos ang lahat ng sakripisyo mo, bigla na lang mapalitan na aalis ka na? Masakit, di ba? Dahil para sa maraming Pilipino, ang Canada ay hindi lang isang bansa. Ito ay katuparan ng pangarap. Ito ay lugar kung saan akala natin magsisimula na tayo ng bagong buhay. Pero sa likod ng magagandang larawan ng snow, magandang bahay, bagong sasakyan at Canadian lifestyle, may mga kababayan tayong tahimik na nakikipaglaban. May mga nawalan ng trabaho. May mga hindi na renew ang work permit. May mga hindi na nakahanap ng employer na susuporta sa kanilang status. May mga hindi nakuha ang permanent residency status. At may mga pamilyang napilitang sabihin, siguro, panahon na para umuwi. Pinoy ako! Medyo maulan sa labas, kaya dito na lang tayo. Indoor tayo magba-vlog. At ito yung napili kong lugar kasi itong lugar na to, ito yung paborito kong tambayan. Ito yan. Nandito tayo ngayon sa library. Thank you. Okay, so yung first 2 hours dito sa library, libre. Turn. Oh, sa mezzanine pala ako. Dito na ako sa library, dito yan eh. Oh. Pero hindi tayo dyan papasok. Maghanap tayo ng pwesto kung saan tayo pwede mag-usap-usap. Okay, may kapihan dito. O kaya, magkape kaya ako. Nagkape na ako kanina umaga eh. Sige. Maganda dito sa library ito. Kita nyo. Ayan, may mga paintings dito. Tapos, vending machine doon. And, ayan, mga photography. Nandito. Okay. Paintings again. And, siguro dito ako pepesto. Sa lugar na to. Yun. Ayos. Okay, dito tayo. Masyadong tahimik dito. Parang hindi tayo pwedeng mag-ingay. So, maraming Pilipino ang pumupunta sa Canada dala ang isang malaking pangarap. Mas magandang kinabukasan, mas magandang trabaho, mas magandang edukasyon para sa mga anak. At higit sa lahat, ang magkaroon ng pagkakataong maging permanent resident dito sa Canada. Bago makarating sa Canada, siyempre, marami tayong mga pinagdaanan. Nag-ipon. Yung iba, nangutang, nagbenta ng ari-arian, humingi ng tulong sa pamilya para pang-process ng documents. Nag-apply ng trabaho at ilang buwan o ilang taon ang hinintay bago tuluyang makarating dito.
Kasi hindi naman talaga ganun kadali na mag-apply dito, nagpapasa ka ng mga applications, kung saan-saan siguro mga agencies na ang pinagpasahan mo, and natanggap ka ngayon. So, nung natanggap ka, paglapag mo sa airport dito sa Canada, syempre, excited ka. May picture, may video, may post, my day. Finally, Canada, first snow. Ang lamig pala dito. Unang kape sa Tim Hortons. At totoo naman, masarap sa pakiramdam na makita mong matupad ang isang pangarap. Pero pagkatapos ng welcome sa airport, simula na ng totoong laban. Sabak sa trabaho, todo ang kayod, bawal magkasakit kasi no work, no pay. Kailangan mong kumita. Halos hindi na matulog, kaka-overtime, pero wala mang ipon kasi pambayad ng rent, groceries, transportation, cellphone, taxes, padala sa family. Eto na. Ngayon mo marirealize, hindi pala sapat ang makarating lang sa Canada. Kailangan mo ring malaman kung papaano ka mamumuhay dito at papaano ka mananatili, mag-i-stay dito. Kasi hindi lahat ng pumupunta ay nagiging permanent resident. Isa ito sa pinakamalaking misconception. Kapag nasa Canada ka na, eventually magiging PR ka rin. Hindi po ganun kasimple. May mga temporary residents na kailangang sundin ang kondisyon ng kanilang mga status. May expiry kasi ang ating mga work permits. May eligibility requirements ang iba't ibang mga immigration pathways. At hindi lahat ng application ay na-approve. That's the reality. Kaya napakahalaga na alam mo kung ano ang status mo, kailan ito mag-expire, at ano ang legal na mga options bago ka umabot sa deadline. Dahil kapag dumating na ang expiration at wala kang valid pathway status, maaaring mapilitan kang umalis. At doon na nagsisimula ang pinakamahirap na desisyon. Uuwi ba ako? Susubukan ko pa ba? Worth it pa bang ipaglaban? May paraan pa ba? Ang nangyayari, panic mode ka na. At minsan, kahit gustong-gusto mong magstay, wala ka na magagawa. Kasi wala na sa iyo ang desisyon na magstay. Kasi hindi na renew ang work permit mo. Okay? So, isa sa pinakamasakit na senaryo para sa isang temporary foreign worker ay ang hindi na ma-renew ang kanilang work permit. Isipin mo, may trabaho ka, may apartment ka, may mga kaibigan ka na dito, may mga community ka na, meron ka ng routine na araw-araw mong ginagawa. Kumbaga, dito na tumatakbo ang buhay mo. Pero biglang dumating ang panahon na kailangan mong harapin ang pinakamahirap na katanungan. Ano na ang gagawin ko pagkatapos ng work permit ko? Kung hindi ka na makakapagtrabaho legally, hindi mo rin basta pwedeng ipagpatuloy ang trabaho na parang wala nangyari. At hindi rin magandang umaasa ka sa sabi-sabi. Sabi ng kaibigan ko, pwede pa raw. Sabi nung isang content creator, pwede pa daw. Pero sabi naman nung isa, hindi na pwede. So, nagkakaroon ka na ng kalituhan. Yung mga kakilala mo, minsan, sasabihin, meron daw bagong program.
Mga kababayan, immigration status ay isang seryosong bagay. Hindi ito dapat nakabase sa chismis o sa sabi-sabi lang. Kailangan official information at qualified professional advice ang basehan mo kung kinakailangan. Dahil ang isang maling desisyon ay maaaring makaapekto sa buong future mo dito sa Canada. Pero hindi lang immigration status ang problema. Siyempre, pag walang status, wala kang trabaho. At kapag temporary worker ka, malaking problema yun. Dahil ang trabaho ay hindi lang source of income. Bahagi rin ito ng immigration pathway mo. Kaya kapag nagsara ang kumpanya or na-lay off ka, na-reduce ang hours, o hindi ka na kailangan ng employer, biglang nagbabago ang lahat. At dito natin makikita kung gaano kahirap ang buhay ng isang temporary resident. Ako, I can feel you, kabayan, kasi nagdaan din ako sa pagiging temporary resident. At may mga kaibigan ako na ganun din na nangyari. Okay? Sa Pilipinas, kapag nawalan ka ng trabaho, maaari kang magstay sa iyong family. Pero dito sa Canada, tuloy-tuloy kasi ang mga expenses dito eh. Syempre, tuloy ang grocery mo, tuloy ang mga bills, tuloy ang mga bayarin. At habang lumilipas ang mga araw, papalapit ang araw ng expiry ng work permit mo, lalo ka nang mape-pressure. At hindi ito biro, mga kababayan. Mentally draining ito and stressful. Kaya may mga Pilipinong kahit pagod na, patuloy pa rin nagtatrabaho bago ma-expire ang work permit. Hindi dahil gusto nilang magpakapagod, kundi dahil kailangan makaipon pambayad sa expenses, pambayad sa immigration consultant kung nagpatulong kang mag-asikaso ng papers, or nag-iipon ka ng pera pambili ng ticket mo na pauwi ng Pilipinas. At goodbye, Canada na. At ito ang masakit na desisyon. Pagkatapos ng lahat, darating ang mga gabing hindi ka na makatulog. Habang nakatitig ka sa kisame at tatanungin mo ang sarili mo, ano ang aking dapat na gawin? At kahit kung ano-ano pa ang lumalaro sa mga isipan mo, na paikot-ikot, na may bumubulong sa'yo, iisa lang ang kasagutan. Kailangan mo na talagang umuwi. Imagine, ang sakit mo. Ilang taon mong pinangarap ang Canada. Ilang taon kang nagtiis. Nagtrabaho ka kahit malamig. Nagtrabaho ka kahit pagod. Pumapasok ka kahit snowstorm. Nag-o-overtime ka. Nag-iipon ka. Nagpapadala ka sa Pilipinas. Sasabihin mo sa sarili mo, ginawa ko naman lahat. Ano ang aking maling ginawa? At ngayon, kailangan mong iwan lahat ng iyong mga na-experience dito. May mga kaibigan ka may iwan, may mga gamit ka ng binili, may mga memories na, may mga lugar na naging bahagi na talaga ng buhay mo. Ang pinaka-challenging sa lahat, ano na lang ang sasabihin ng aking mga kakilala sa Pilipinas. Minsan, ang masaklap pa ay yung mismong kamag-anak mo na siyang dapat na makakaintindi sa iyo, siya pa magsasabi sa iyo ng ganito, di ba? Masakit. Ito yung kinakatakutan mong sabihin ng marami sa iyo, na nagkamali ka ba sa iyong desisyon sa pagpunta dito sa Canada? Nahihiya ka na baka pagtawanan ka lang nila? Pero tandaan mo, minsan,
ang pag-alis ay hindi kahulugan ng iyong failure. Minsan ay isang desisyong kailangan mong gawin para maprotektahan ikaw at ang iyong pamilya. Hindi failure ang pag-uwi, tandaan mo yan, mga kababayan. Gusto kong sabihin ng malinaw ito. Ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi ibig sabihin automatic na nabigo ka. Dahil ang success ay hindi naman nasusukat kung gaano ka katagal na natili sa Canada. Hindi rin nasusukat ang success sa PR card or sa citizenship. Bakit? Pag sinabi bang PR, automatic successful ka na dito sa Canada? Pag sinabi bang citizen ka, successful ka na? Yes, successful ka na nalampasan mo ang isa lang bahagi ng laban. Pag nagkaroon ka ng status dito sa Canada, it doesn't mean or it doesn't end there. Tuloy ang laban. Tuloy ang araw-araw na laban mo dito sa Canada. May iba namang mga taong umalis sa Canada at nagtatagumpay sa ibang lugar. May mga umuwi sa Pilipinas at nagsimula ng negosyo. May mga nagtrabaho sa ibang bansa. May mga nag-focus sa families. May mga nagsimulang muli. At meron din na nakabalik dito sa Canada at naging permanent resident pa nga eh. At may mga taong depende talaga yan sa sitwasyon eh. Depende rin sa tao eh, di ba? Ang mahalaga, hindi mo ituring na katapusan na ng lahat. Hindi. Isang chapter lang ito. At maaaring ang panibagong chapter na naghihintay ay mas maganda para sa iyo. So, para sa mga Pinoy na nandito sa Canada, kung ikaw ay nasa Canada ngayon at ikaw ay temporary resident, huwag mong hintayin ang huling araw bago magsimula magplano. Alamin mo ang expiry date ng status mo. Alamin mo ang conditions ng permit mo. Alamin mo kung ano ang posibleng pathways na applicable sa situation mo. May iba't ibang situation tayo mga kababayan. And ayusin mo ang iyong documents. Mag-ipon ka ng emergency fund kung kaya. At higit sa lahat, huwag basta-basta maniniwala sa social media. Hindi lahat ng post ay tama. At hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat tao. What can be applicable sa isang tao, maaaring hindi po applicable sa situation mo. Kung complicated ang case mo, magandang kumuha ka ng advice mula sa appropriately authorized Canadian immigration professional o lawyer. Mas mabuti nang gumastos para sa tamang impormasyon kaysa magsisi ka sa maling desisyon mo. But, just a reminder, make sure na yung consultant mo ay regulated Canadian immigration consultant na mapagkakatiwalaan. Kaya kung ikaw man ay isa sa mga Pilipinong napipilitan ng umalis o paalis pa lang sa Canada, huwag mong isipin na tapos na ang pangarap mo. Maaaring hindi naging katulad ng plano mo sa buhay. Hindi katulad ng iyong original plan. Pero hindi ibig sabihin na wala na magandang bukas. Dahil minsan, ang buhay ay hindi tungkol sa kung saan tayo nananatili, kundi kung paano tayo bumangon pagkatapos nating mawalan ng sabihin na nating direksyon. Canada man, Pilipinas man, o kahit saan mang panig ng mundo, ang tunay na laban ay ang patuloy na pagbangon. At sa lahat ng mga kababayan nating patuloy na lumalaban para sa pamilya, nako, kabayan, saludo ako sa iyo. Kaya, kung may kakilala kang Pilipinong napilitang umalis sa Canada, please,
pakishare mo lang ang video ito. Baka kailangan niya lang marinig ang ating pinag-usapan, ang aking mensahe. Kasi, tandaan yung parati, hindi ka nag-iisa. Ang pag-uwi ay hindi palaging pagkatalo. Minsan, ito ang simula ng panibagong pangarap. Kung naranasan mo rin ang ganitong sitwasyon, kung napilitan ka mang umalis sa Canada, please po, paki-comment lang sa comment section below ang iyong kwento. Okay? And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, of opportunities, mga somehow inspiring words of wisdom. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.